Saan ba ito lalabas? What's up mga bay? This is your boy Ubec Rida. Isang napakainit na panahon or hapon po sa inyong lahat. Grabe yung traffic ngayon at saka ang init. So grabe yung pawis natin. Sana hindi ko makalimutan ko yung lahat na i-discuss ko sa inyo. Ngayon ang i-discuss natin is what is the best gasoline for your motorcycle. Okay? Now, meron kasing mga nagtatanong sa Facebook page at saka nag-PPM kung ano nga ba yung best gasoline para sa motor or sa game changer. Now, before ako naggawa ng vlog na ito or before ako nag-research, nung una, nasa mind ko na ang pinaka-best na gasolina na ikarga natin sa motor natin ay yung premium. Kung bakit kasi inakala ko na pag premium yung pinili mo, gaganda yung takbo ng motor, lalakas yung power at mas lalong titipid sa gas. Okay, yun ang akala ko, pero unfortunately that is wrong. Okay, so yan i-discuss natin ngayon kung bakit. Ngayon gusto ko lang i-clear kasi mostly kasi sa atin inaakala na magkaiba yung unleaded at saka premium na gasolina. Gusto ko lang po i-clear yan na lahat po ng gasolina natin is unleaded. Okay? Now, hindi na po tayo nagpo-produce ng leaded gasoline at hininto na po yan kasi hindi po siya maganda sa kalikasan natin. So, lahat na po na motor ngayon or sasakyan ng ginagamit na po ay unleaded engine. Now, ano ba yung magkaibahan sa octane reading? Okay? Kung napapansin nyo, sa mga gasoline station, may octane na 91, 95, 97, tsaka 100. Ngayon, ano nga ba ang purpose nun? Okay? Before natin i-discuss kung ano yung best na gasolina sa motor natin, I'll try to explain it as simple as possible. Okay? Kung ano yung nangyayari sa loob ng makina, kung bakit tumatakbo ang motor natin. Okay? Now, i-explain ko yung combustion system. Now, ang combustion system ay merong 4 parts. Una is yung intake. Doon pumapasok yung hangin at saka yung gasolina. Okay? Now, susunod is yung compression. So, pagkatapos ng pumasok ng air at fuel, bababa siya papunta sa piston at pagkatapos niyan, yung piston naman ay ang nagko-compress sa hangin at saka sa fuel. Pinupush niya ang hangin at gasolina pataas, kinocompress niya at pag umabot na naman sa taas, ito yung pangatlo is yung ignition. So pag na-reach na ng air at fuel yung pinakataas ay mag-i-ignite na siya. So susunugin ng spark plug natin yung air at saka gasolina. Susunugin niya at once masusunog yun, yun ay nag-create ng power. Okay? Kaya tumatakbo yung motor natin. Once power is created, dun din nasusunog yung air at gasolina. So, pagkatapos niyang masunog ng hangin at saka gasolina, ngayon ay lalabas na siya sa exhaust. Okay? So, yan yung yung basic functionalities or kung paano na tumatakbo yung motor base sa combustion system. Intake, kung
saan pumapasok yung gasolina at hangin. At yung dalawa naman na yon bababa at i-compress ng piston. Okay, i-compress niya pataas. At pagkatapos niya mag-compress, pag na-reach na niya yung taas, pinakataas, ay susunugin naman ito, or yung ignition, susunugin ng spark plug, or i-ignite niya yung intake at mag-produce ng power. Okay, which then leads to the fourth one, so yung exhaust. Okay, so dun lalabas yung nasunog na hangin at saka fuel sa exhaust. Paano nga natin malalaman kung ano yung best na gasolina or octane reading or rating para sa motor natin? Ang sagot niyan ay napakasimple, okay? Nasa user's manual, okay? Doon nyo malalaman yung research octane number or RON. Yung RON, doon nyo malalaman sa manual kung ano yung tamang RON or tamang rating ng gasolina na best para sa motorcycle ninyo or sa vehicle ninyo. Ano nga ba ang best na gasolina para sa motor natin, okay? So ang sagot po dyan ay nagdedepende po yan. Pag yung motor mo ay may low compression, hindi nyo na po kailangan magpagas ng premium na gasolina. Yung premium na gasolina ay hindi po nakaka-add ng power yan sa low compression engine. Hindi po siya bibigay ng fuel efficiency. Wala po pag low compression engine, okay? Now, low compression engine should also use lower rating na gasolina like 91 or 93. Okay? Kung bakit, yung low compression engines kasi, yung kailangan lang niya yung mabilis masunog na gasolina. Ang mabilis na masusunog na gasolina is actually yung 91 at saka yung 93 yung octane. So yan yung bagay sa mga low compression engines. Okay? Kung bakit kasi punta naman tayo sa high compression na mga makina, okay? Itong mga high compression na makina, yes, ito yung mga motor na yung higher displacement engines, okay? Yung mga malalaki na yung makina, yung pang racing or malalaki na yung bore, high displacement engines. Now, ang magandang gasolina naman na gagamitan sa high displacement engine naman is yung high octane rating. Kung bakit? The reason why octane is important is because octane is a rating of resistance to burning. In other words, the higher the octane, the less the fuel wants to burn. And I know that sounds strange. Why would you want to put gas that doesn't want to burn in your engine? Well, let's go back to this part of the compression cycle. Like, say, for instance, it's a high compression engine. Whenever you compress things, you create heat. You may create enough heat to set the spark off before the piston ever gets all the way to the top. If that's the case, then what will happen is that mixture will ignite and try to force the piston backwards when it's trying to go up. This is not what we want to happen, because not only does it rob power, but it hurts the engine. So we put a higher octane fuel in that does not want to burn as much, that does not succumb to the extreme heat and pressure that is happening here, and lets the spark plug set the mixture off. So in other words, we tell it when to go off and when we want it to make some power, not beforehand. Madali pong uminit yung mga high compression engine. Kailangan niya ng gasolina na hindi madaling uminit. Yun po ay yung mga premium na gasolina. Hindi po siya madaling masunog, okay? Yan yung mistake ko noon na inakala ko na pag premium ng ang engine madali siyang masunog, which is not true. So babalik naman tayo ngayon sa combustion system, ano?
So, sinabi ko kanina na yung high compression engine ay madali siyang uminit. Pag magta-top up kayo ng lower rating na unleaded na gasolina, let's say maggagas kayo ng 91 or 93 na octane sa high compression engine nyo, meron po siyang bad effects sa makina ninyo. Kung bakit? Kasi madali po siyang uminit. Ngayon, sa sinabi ko kanina, yung lower octane na gasolina ay madali ring uminit. So, ang mangyayari, pag yung regular unleaded na gasolina ang itatop up nyo sa high compression engines nyo, so once pumasok na siya sa loob ng intake, bababa na siya pupunta sa piston, at once na i-compress na ng piston yung gasolina at saka hangin, dahil sa sobrang init at saka dahil sa madaling uminit yung regular unleaded na gasolina, ay before siya maka-reach sa taas or kung saan mag-i-ignite yung air at fuel gamit yung spark plug, ay kung nasa bandang gitna pa lang ay pumuputok na siya. So may power na nangyayari. So pag nangyari yun, imbis na pumunta yung piston all the way up, nasa gitna lang siya. So once may power na, bababa naman siya at hindi niya ma-maximize yung power, ano. So ang mangyayari doon is, imbis na makuha nyo yung full power ng motor ninyo, ay hindi nyo na makukuha kasi wala na, nag-ignite na siya, nasa bandang gitna pa lang. So ang mangyayari sa engine nyo na yan ay makukuha nyo ay less power at saka makakasira din siya sa makina in the long run kasi hindi siya nakaka-perform ng maayos. So bandang gitna pa lang pumuputok na yung, or may ignition na or may power na, kaya hindi nyo na ma-maximize yung power ng motor. Kaya yun ang explanation kung bakit hindi applicable yung low rating or low o maliliit na RON na rating ng gasolina sa high compression. Okay, so kaya dapat, kung ang dapat yung gamitin for high compression engines is yung higher rating na ng RON. Diyan na yun pumapasok yung 95, 97 at saka yung 100. Kung napapansin nyo, yung may gasoline company, commercial sila yung 100% na octane reading ng gasoline, napansin nyo yung ginamit nila is yung Mustang, which has a high compression engine. So bagay na bagay yung 100 octane rating sa sasakyan na yun kasi high compression na siya.